2026 is the best year of your life. Hi there! Kumusta ka? Naniniwala ka ba that this year is the best year of your life? Today, I'd like to encourage you. Yes, it is the best year of your life. Naniniwala ka ba sa power of declaration? Alam mo, last year, may napakinggan akong preaching ni Rev Ito. Ang sabi niya doon, dineclare niya, first Sunday of the year of 2025 na 2025 is the year of answered impossible blessings. And by that time, I don't know what to do in my life. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung ano yung next best step sa buhay ko. But then, when I heard that declaration, doon bigla ako nagkaroon ng confidence na kahit ang daming challenges na dumating ng 2025, nagulat ako. Yung mga pintong, ang hirap-hirap mabuksan last year, lahat ng imposibleng blessing na hindi ko inaakalang mangyayari sa buhay ko, ginawa ni Lord. Bakit nga ba importante ang declaration? When we declare that 2026 is the best year yet of our lives, we are not creating truth. We are announcing what heaven has already spoken. Declarations don't convince God. They activate what already exists in spiritual realm. Heaven doesn't move because you're emotional, you have the loudest cry when you pray. Heaven moves because you're aligned with the Word of God. Sabi yan sa isa sa mga napakinggan ko. Marami ring magsasabi sa atin na, akin tong taon na to, dinedeclare natin yan, which is good. That's a positive thinking. Pero kung gusto mo talagang maging masaya at magstay yung mga blessings na meron ka, si Lord muna this year. Kay Lord ang taon na to. Si Lord naman yung pagkatiwalaan mo. Most of the time, sasabihin natin, naniniwala naman ako, nagtitiwala ako, hindi pa nga dumarating eh. Na para bang ang hirap i-please ni Lord. Alam mo, sabi sa preaching ni Rev Ito, this Sunday, nasa link yung video, and I encourage you to watch it if you want to receive the blessings and declarations for 2026. Sa Old Testament, lagi may offering as a foundation of trust in our God. May tinatawag doon na first fruit or unang bunga. Na kapag ibinibigay natin yung first fruit natin, yun yung declaration natin na nagtitiwala tayo kay God. At naniniwala akong maraming paraan ng first fruit. At ang first fruit ay laging may sacrifice. Could be money, ang first fruit na ibibigay natin sa Lord. Pero kadalasan, oras natin ang gusto ni Lord mula sa'yo. At naniniwala akong isa sa mga powerful first fruit na pwede mong ibigay kay Lord, first few hours mo ng araw kay Lord. Pray ka, i-worship mo si God, magbasa ka ng Bible. Kasi in those quiet moments, doon i-reveal ni Lord yung vision at purpose mo sa mundong ito. Palagi natin sinasabi, kaya nga ako nagtatrabaho ng sobra-sobra kasi nga para sa pamilya ko ito. Pero isa sa natutunan ko, if you seek God first, all these things will be added unto you. Blessings na hindi lamang para sa'yo, kundi para sa buong pamilya mo at generation mo. Kapag inuna mo si Lord this year, uunahin ka rin niya. At hindi ka na matatakot sa 2026. Hindi ka na magwo-worry. Kasi may deklarasyon sa'yo that 2026 is the best year yet of your life. At kahit anong challenges ang dumating, kapag inuna mo si Lord, all these things, the money, the family, the divine health, will be added unto you. Kaya, kapit lang tayo. Dasal pa tayo. If you declare that 2026 is the best year yet of your life, makikita mo
ang kamangha-manghang bagay na ginagawa ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon?